Hindi ko inakalang kailanman ay ibabahagi ko ito, ngunit ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kamusta? Ako si Marikit, 44 na taong gulang. Matagal na akong nag-iisang ina na lumaki ng aking anak na si Lito. Ngayon ay 22 taong gulang na siya, at kami ni Lito ay laging magkasama sa bawat hamon at tagumpay ng buhay namin. Isang gabi, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang sandali na nagbago sa lahat ng aking iniisip tungkol sa amin. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa Batangas, isang lugar kung saan halos lahat ng tao ay magkakilala. Palagi akong nagtrabaho bilang isang guro sa elementarya, habang si Lito ay masigasig sa pag-aaral at pagtulong sa amin sa maliit naming tindahan. Sa kabila ng hirap, palagi naming pinanghahawakan ang isa't isa. Ngunit sa gabing iyon, nang siya ay napansin kong pagod na pagod at nagsabi na may sakit siya, hindi ko inakala na ang simpleng pag-aalaga ay mauwi sa isang kakaibang pangyayari na hindi ko pa naranasan kailanman. Minsan, kapag malamig ang gabi sa amin, pinapayagan ko si Lito na humiga sa kama ko upang magpahinga at magpainit. Kaya nang sinabi niyang gusto niyang humiga sandali, pinahiga ko siya at tinakpan ng makapal na kumot ang aming mga katawan. Akala ko ay isang simpleng pag-aalaga lang ito, isang ina na tumutulong sa anak na paginhawahin ang pagod. Ngunit habang nakahiga kami, naramdaman ko ang kanyang paglapit ng mas malapit, isang init na hindi ko maintindihan. Sa una, inisip ko na gusto lang niyang magpainit, pero unti-unting naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin na hindi ko maintindihan. Habang nakahiga sa tabi niya, naramdaman ko ang kanyang mahigpit na yakap, parang isang bata na naghahanap ng aliw mula sa kanyang ina. Naisip kong baka kailangan niya lang ng ginhawa. Ngunit nang tumagal, napansin kong may kakaibang kilos siya, ang kanyang kamay ay naging mas malapit, parang may sinasabi na hindi masabi ng mga salita. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang lambing na di ko inaasahan, isang tingin na nagbigay sa akin ng isang halo ng kaligtasan at kaba. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, ngunit sa sandaling iyon, tila huminto ang oras sa aming paligid. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, ngunit hindi ko kayang gumalaw o magsalita. Ang init na nagmumula sa katawan ni Lito ay nagdulot ng kakaibang damdamin sa akin, isang halong pagkalito, pag-aalinlangan at hindi maintindihang pagnanasa. Sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ito ay normal lang, na siya ay anak ko, at na ang lahat ay mauwi rin sa dati. Ngunit sa kabila ng mga pag-iisip na iyon, hindi ko maalis ang pakiramdam na may nagbabago sa aming relasyon, isang lihim na puwersa na unti-unting lumalapit sa amin sa isang lugar na hindi namin pa nararating noon. Hindi ko alam kung paano haharapin ito, at sa loob ng katahimikan ng gabing iyon, naisip ko, ano kaya ang mangyayari sa amin pagkatapos nito? Minsan lang ako nangyari na ganito ang aking naramdaman, isang halo ng takot at pag-asa na hindi ko matukoy. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, isang ina mula sa bayan ng Lipa sa Batangas. Sa loob ng maraming taon, ako at si Lito, ang aking anak na 22 taong gulang, ay palaging magkasama, nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Kaya nang isang gabi, nang siya ay pagod at nagsabi na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, hindi ko inakala na ang simpleng pag-aalaga ay mauwi sa isang bagay na ganito kalalim at komplikado. Sa araw na iyon, abala si Lito sa trabaho at pag-aaral. Nagtatrabaho siya bilang isang part-time delivery rider habang sumusubok tapusin ang kanyang kursong engineering sa Polytechnic University of the Philippines. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan niya, kaya nang lumapit siya sa akin at nagsabing gusto niyang humiga sandali, agad kong inalok ang aking kama. Sa bahay namin sa isang maliit na subdivision sa Lipa, malamig ang gabi, lalo na kapag umuulan, kaya inihanda ko ang makapal na kumot na ibinigay sa amin ni Aling Nena, ang aming kapitbahay. Habang nakahiga si Lito sa kama, nilagyan ko siya ng kumot upang hindi siya ginawin. Wala akong ibang iniisip kundi ang kanyang kalagayan bilang anak ko, isang ina na nagmamalasakit. Ngunit nang maupo ako sa tabi niya, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang paggalaw niya. Lumapit siya ng bahagya, at niyakap niya ako ng mahina, isang yakap na nagdala ng alaala ng kanyang pagkabata. Sa una, naisip ko, siguro kailangan lang niya ng aliw. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na tila nagiging dahilan ng hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan namin. Hindi ko mapigilan ang sarili na pagmasdan siya. Ang kanyang mukha ay medyo maputla, may mga maliliit na palatandaan ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata.
Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na shorts, mga damit na madalas niyang gamitin kapag nagpapahinga lang sa bahay. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, tanda ng araw na puno ng trabaho. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga mata, isang halo ng pagkapagod at pag-aalala, ay nanatiling nakatingin sa akin, tila may gustong sabihin, ngunit hindi niya masabi. Nang humarap siya sa akin, naramdaman kong may kakaibang lambing na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi ito ang dating anak kong kilala ko. Ang init ng kanyang kamay na nakayakap sa akin, ay nagdala ng kakaibang kilabot sa aking katawan, isang damdamin na halos pilitin kong itulak palayo. Ngunit kahit na gusto kong lumayo, nanatili akong nakahiga at nakikinig sa kanyang tahimik na hininga. Ang katahimikan ng kwarto ay parang pumapatibay sa bawat sandaling lumilipas, ang bawat segundo ay nagiging mas mabigat kaysa sa dati. Habang ang gabi ay nagpapatuloy, hindi ko maiwasang isipin kung paano nga ba nagbago ang aming relasyon. Paano nangyari na ang anak na ito, na aking inalagaan mula pagkabata, ay nagdulot ng ganitong kakaibang damdamin sa akin. Ngunit higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga bagong damdaming ito? Sa kabila ng lahat, nanatili akong nakahiga roon, nakikinig sa kanyang hininga, at pinipilit kumbinsihin ang sarili na ito ay isang panandaliang pagkakataon lamang, isang sandali ng pangangailangan at hindi na maulit. Ngunit sa puso ko, alam kong may pagbabago na nagsisimula sa amin, isang pagbabago na hindi ko pa lubos na naunawaan at hindi ko alam kung paano haharapin. Ang bawat gabi sa aming bahay sa Lipa ay karaniwang tahimik, puno ng mga simpleng usapan at tawanan, ngunit ang gabing iyon ay iba. Hindi ko makalimutan ang mga sandaling iyon, ang biglang pagbabago sa hangin na bumalot sa amin ni Lito. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, isang ina na sa tagal ng panahon ay naging matibay na sandigan ng aking anak, ngunit sa gabing iyon, ang lahat ay tila naglaho sa isang iglap. Bago pa man nangyari ang lahat, alam kong pagod na si Lito. Ilang araw na rin siyang abala sa kanyang mga gawain, pagtatrabaho bilang delivery rider sa umaga, pagpasok sa paaralan sa hapon, at pag-aaral ng kanyang mga asignatura sa gabi. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata, ang mga bags na unti-unting lumalalim sa ilalim ng mga ito, at ang mga galaw na sabik na makapagpahinga. Kaya nang lumapit siya sa akin at nagsabing gusto niyang humiga sandali, agad akong pumayag. Pinahiga ko siya sa kama ko na may makapal na kumot na gawa sa lokal na tela, na nagmumula pa sa isang kilalang mananahi dito sa Lipa. Ang lamig ng hangin sa labas ay tila sumasabay sa init ng aming kwarto, kaya nilagyan ko siya ng kumot ng mahigpit. Akala ko'y isang ordinaryong gabi lang, isang gabi kung saan inaasahan kong magpapahinga lang siya at babalik sa kanyang sariling kwarto pagkatapos ng sandaling pahinga. Ngunit nang umupo ako sa tabi niya, may kakaibang nangyari na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko inaasahan na si Lito ay lalapit ng ganito kalapit. Sa una, akala ko'y para lang siyang magpainit, pero unti-unti niyang niyakap ako ng mahigpit, na parang bata na naghahanap ng kapanatagan. Napatingin ako sa kanya, at nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pagod, ngunit may kakaibang lambing na hindi ko pa naramdaman mula noong siya ay maliit pa. Habang nakayakap siya sa akin, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, at sa kabila ng aking pag-aalinlangan, hindi ko siya itinulak. Habang nakahiga kami doon, naramdaman ko ang kanyang hininga na humihina, tila siya ay hirap matulog. Ang katahimikan ng aming bahay ay napalibutan kami, at narinig ko ang sariling tibok ng puso ko, na parang sumasabay sa bawat galaw niya. Ang init ng kanyang katawan ay tila kumakalma sa akin, ngunit kasabay nito, may isang hindi maipaliwanag na tensyon na unti-unting lumalawak sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman, isang halo ng pag-aalala, pagkalito, at isang kakaibang init na bumalot sa akin. Naisip ko na baka ito ay dahil sa aming matagal ng samahan, ngunit sa puso ko, alam kong may ibang bagay na nangyayari. May isang lihim na nagkukubli sa likod ng bawat yakap, sa bawat tingin, at sa bawat sandaling nagdaan. Sa mga sandaling iyon, nagtataka ako kung paano ko haharapin ang mga bagong damdaming ito. Paano ko mapapanatili ang pagiging ina habang nararamdaman ang kakaibang atraksyon na hindi ko maintindihan? Sa kabila ng lahat, nanatili akong tahimik, nakikinig sa kanyang hininga, at pinipilit kumbinsihin ang sarili na ito ay isang panandaliang pangyayari lamang, isang sandali ng pangangailangan na mawawala rin balang araw. Ngunit sa likod ng mga ito, alam kong nagsisimula na ang isang bagong yugto sa aming buhay na puno ng mga tanong na kailangang sagutin.
Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa aming simpleng tahanan sa Lipa. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, isang ina na matagal nang nag-iisa sa pagpapalaki ng anak kong si Lito. Sa loob ng maraming taon, kami ni Lito ay naging magkasangga, magkasama sa saya at lungkot, sa tagumpay at kabiguan. Ngunit sa gabing iyon, nagbago ang lahat ng hindi ko inaasahan. Pagod na pagod si Lito nang dumating siya sa kwarto ko, at sinabi niyang hindi siya maganda ang pakiramdam. Alam kong halos wala na siyang lakas matapos ang araw na puno ng trabaho at pag-aaral. Kaya sinabing pwede siyang humiga sandali sa kama ko at magpahinga. Inilapag ko siya ng maingat sa kama, tinakpan ng makapal na kumot na gawa sa tradisyonal na habi ng aming probinsya, habang ang lamig ng hangin ay sumisilip sa mga bintana ng aming bahay. Akala ko'y isang simpleng sandali lang ito ng pahinga, ngunit nang maupo ako sa tabi niya, naramdaman ko ang unti-unting paglapit niya. Hindi ko ito inisip noon, akala ko'y dahil lang sa lamig o pagod, pero nang yakap niya ako, naramdaman ko ang kakaibang init na bumalot sa aming dalawa. Ang yakap ni Lito ay tila isang pagkabata na muling bumalik, isang yakap na puno ng pangangailangan at lambing. Habang nakahiga kami sa ilalim ng kumot, naramdaman ko ang kanyang katawan na unti-unting sumasabay sa aking paghinga. Ang kanyang kamay ay mahina pero matatag na yumakap sa akin, at ang kanyang tingin ay puno ng kahinaan at pagkabagabag. Naging malambing ang kanyang mga mata, isang pagkabukas na hindi ko pa nakita mula noong siya ay bata pa. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa paligid namin. Narinig ko ang malumanay niyang hininga, at sa kabila ng katahimikan, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga damdaming bumabalot sa akin, pag-aalala, kalituhan, at isang di maipaliwanag na init. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa matagal naming samahan o may ibang dahilan na hindi ko pa naunawaan. Habang tumatagal ang gabing iyon, naramdaman ko ang isang tensyon na unti-unting lumalakas sa pagitan namin. Hindi ko matanggihan ang init ng kanyang katawan na parang may gustong ipahiwatig na hindi niya masabi. Naisip kong baka ito ay isang panandaliang pangyayari, isang sandali ng pagod at pangangailangan na lilipas din, ngunit sa puso ko, alam kong may isang bagay na nagbabago sa amin, isang lihim na unti-unting sumisiklab sa pagitan ng ina at anak, na nagdudulot sa akin ng pagkalito at pangamba. Hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang mga damdaming ito, ngunit alam kong hindi na namin maibabalik ang dati. Sa gabing iyon, habang nakahiga kami sa ilalim ng kumot, naramdaman ko ang simula ng isang bagong yugto, isang kabanata na puno ng mga tanong, lihim, at emosyon na kailangang harapin sa tamang panahon. Hindi ko akalain na darating ang gabing iyon, isang gabi na magbabago sa takbo ng aming buhay dito sa simpleng bahay namin sa Lipa. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, isang ina na nagtaguyod mag-isa sa pagpapalaki ng anak kong si Lito. Sa loob ng 22 taon, kami ni Lito ay naging matalik na magkaibigan at katuwang sa lahat ng laban ng buhay. Ngunit ang gabing iyon, ang lahat ay nag-iba sa isang hindi inaasahang paraan. Habang nanatili kaming nakahiga sa kama, pinilit kong manatiling kalmado, iniisip na ito'y isang simpleng sandali lang ng pagod at pangangailangan para kay Lito. Ngunit sa bawat paggalaw niya, ramdam ko ang lumalalim na tensyon sa pagitan namin. Ang kanyang mga kamay ay hindi na lamang naglalapit para magpainit, tila may sinasabi silang mga lihim na hindi maipahayag sa salita. Nang mahigpit niya akong niyakap, para akong natahimik, hindi alam kung paano tumugon sa halong damdamin na bumalot sa akin. Nang tumigil ang kanyang hininga, napansin kong ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin nang may kakaibang lambing at pag-aalinlangan. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa aking balat, ngunit pilit kong pinigilan ang aking sarili na hindi magpakita ng anumang reaksyon. Sinabi ko sa sarili ko na siya pa rin ang anak ko, ang batang lalaki na inalagaan ko mula pagkabata, at na ang lahat ng ito ay panandalian lang. Ngunit nang unti-unting lumapit siya ng mas malapit, ramdam ko na ang hangin ay naging mabigat sa loob ng kwarto. Ang bawat sandali ay tila tumagal ng walang katapusan, at ang puso ko ay tumitibok ng mabilis habang pinipilit kong manatiling kalmado. Hindi ko maintindihan ang mga damdamin na nagsimula ng umusbong sa pagitan namin, isang halo ng pagkalito, kaba, at isang kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Sa sandaling iyon, narinig ko ang marahang paghinga ni Lito, at naramdaman ko ang kanyang kamay na mas mahigpit pang yumakap sa akin. Para siyang naghahanap ng kapanatagan,
ngunit sa kabila ng kanyang pagnanais, may bagay sa kanyang mga mata na naglalantad ng isang hindi pa nasasabi na kwento, isang kwento na nagtutulak sa amin sa isang hindi inaasahan at delikadong landas. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga damdaming ito, ngunit alam kong hindi ko kayang baliwalain ang nangyayari. Habang nakahiga kami roon, unti-unting napagtanto ko na ang aming relasyon ay nagbabago, isang pagbabago na puno ng mga tanong na kailangang sagutin. At sa puso ko, naramdaman ko ang simula ng isang mahirap na paglalakbay, isang paglalakbay na magpapabago hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng bagay na inaasahan ko sa buhay. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng gulat at pagkalito na bumalot sa akin matapos ang gabing iyon. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, isang ina na akala ko'y kilala ang lahat ng hangganan sa pagitan namin ni Lito, ngunit napagtanto kong may mga bagay pala na hindi ko lubos na naunawaan. Ang nangyari sa amin ay isang malakas na dagok na nagdulot ng matinding pagkalito sa aking puso at isipan. Nang matapos ang gabi, habang nakahiga kami sa ilalim ng kumot, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na tila patuloy na lumalawak, na para bang may isang hindi nakikitang puwersa ang humihila sa amin. Ang kanyang mga kamay na dati simpleng yakap lang, ngayon nagiging mas matatag, na parang may gustong ipahiwatig na hindi niya masabi. Hindi ko alam kung paano ko dapat tugunan ang mga damdaming ito. Dapat ba akong umatras? Dapat ba akong magsalita? O dapat ko lang itong itago sa loob ng aking puso? Habang iniisip ko ito, napapaisip ako kung paano kami makakalusot sa ganitong sitwasyon. Ang aming relasyon bilang ina at anak ay matagal ng puno ng pagmamahal at pagtitiwala, ngunit ang nangyari ay tila isang hadlang na hindi madaling lampasan. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, paano kung ito ay isang maling pagkakaintindi lamang? O baka naman isang panandali ang pagkalito lang ni Lito sa kanyang nararamdaman? Ngunit kahit ano paman ang dahilan, naramdaman ko na may isang bagay na kailangang pag-usapan ng bukas at tapat. Nang sumunod na araw, pilit kong iniwasan ang pag-uusap tungkol sa nangyari noong gabi. Hindi ko alam kung paano simulan ang pag-uusap na iyon, at natatakot akong baka masira ang magandang samahan namin ni Lito. Ngunit sa kabila ng aking pag-iwas, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa bawat tingin niya sa akin, sa bawat sandaling magkasama kami sa bahay. Parang may mga salitang hindi nasabi, mga damdaming hindi na ipahayag, na bumabalot sa aming dalawa. Habang iniisip ko lahat ng ito, naaalala ko ang mga sinabi ni Lito noong gabing iyon, ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalinlangan at kahinaan. Naisip ko na baka kailangan naming harapin ang katotohanan ng magkasama, kahit na mahirap at delikado. Ngunit paano? Paano namin haharapin ang mga damdamin na unti-unting nagiging masalimuot? Paano namin maibabalik ang dating sigla at tiwala na matagal naming pinagsaluhan? Ang gabing iyon ay naging isang paalala na kahit gaano tayo kalapit sa isang tao, may mga bagay pala na hindi natin inaasahan at hindi natin kontrolado. At sa kabila ng lahat, ang tanging nais ko ay ang mahanap ang tamang daan para sa amin ni Lito. Isang daan na magbibigay linaw sa aming mga puso at magpapagaan sa bigat ng aming mga damdamin. Ngunit sa ngayon, ang tanging nakikita ko ay ang isang mahirap na landas na puno ng pagdududa at pangamba na kailangang pagdaanan ng magkasama. Isang hindi inaasahang pangyayari ang muling bumalot sa aming tahimik na buhay sa Lipa. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, ina ni Lito, na sa kabila ng lahat ng nangyari, ay patuloy na nagtatangkang unawain ang mga komplikadong damdamin na bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila ng tensyon, may dumating na isang tao na tila nagbukas ng bagong pinto sa aming kwento, si Mang Ramon, ang aming kapitbahay mula sa kabilang bahay. Isang hapon, habang nagpapahinga kami ni Lito sa sala, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko, nakita ko si Mang Ramon, isang matandang lalaki na kilala sa aming barangay bilang mabait at maasikaso sa mga kapitbahay. Umiti siya ng maihalong kaba habang hawak ang isang maliit na pakete ng tsokolate at kape, mga paborito naming pampainit sa malamig na panahon. Marikit, kamusta na kayo ni Lito? Napansin ko lang na medyo malamig ang loob ng bahay ninyo nitong mga nakaraang gabi, wika niya habang pinapasok ko siya. Baka makatulong ito para mainitan ang loob. Ang kanyang malasakit ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na alalahanin na bumabalot sa akin. Habang nag-uusap kami, napansin ko si Lito na tahimik na nakatayo sa sulok ng sala, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa amin, ngunit puno ng pag-aalinlangan at pag-aalala.
Hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tensyon sa pagitan nila, isang di malay na kompetisyon para sa aking atensyon at pag-aalaga. Habang si Mang Ramon ay tumutulong sa pag-aayos ng heater na binili niya para sa amin, unti-unti kong naramdaman ang presensya niya bilang isang tagapagligtas, isang taong nag-aalok ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa kabila nito, ang puso ko ay patuloy na nababalot ng pagkalito, lalo na nang makita ko ang mga panandaliang titig ni Lito kay Mang Ramon, isang halo ng pagdududa at selos. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon ni Lito, ngunit alam kong may higit pa sa mga titig na iyon. Ang kanyang katahimikan ay nagsasalaysay ng isang lihim na hindi niya kayang ipahayag. At sa puntong iyon, nasimulan kong maunawaan na ang aming problema ay hindi lang tungkol sa pagitan naming dalawa ni Lito. Ito ay isang komplikadong masalimuot na kwento na may iba pang mga tauhan at emosyon na kailangang harapin. Habang nakita ko si Mang Ramon na nag-aayos ng heater, naisip ko na marahil siya ang sagot sa mga tanong na bumabalot sa aming buhay. Ngunit ang pagdating niya ay nagdala rin ng bagong hamon, isang hamon ng pagpili at pagharap sa mga damdaming matagal nang itinago. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, ngunit ang pangyayaring ito ay nagsilbing simula ng isang bagong yugto na puno ng mga lihim, pag-aalinlangan, at hindi inaasahang mga pangyayari na magbabago sa takbo ng aming kwento. Hindi ko inakala na ang simpleng pagdating ni Mang Ramon ay magdudulot ng napakalalim na pagbabago sa aming buhay ni Lito. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, ina ni Lito, at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayaring unti-unting sumusubok sa aming katatagan. Habang tumatagal ang pagbisita ni Mang Ramon, napansin ko ang mga sandaling naglalambing siya sa akin, mga simpleng galaw ng pag-aalaga, tulad ng pagdampi ng kanyang kamay sa aking balikat habang tinutulungan niya akong mag-ayos ng heater, o ang mga mahinahong salita na bumubuo ng aliw sa gitna ng aking pagkalito. Ang mga sandaling iyon ay nagbigay ng isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam na tila ako'y naiintindihan at pinapahalagahan. Ngunit habang lumalalim ang aming pag-uusap, naramdaman ko ang mga matang nakamasid sa amin ni Lito. May mga panandali ang titig na puno ng selos at pag-aalinlangan, na para bang naglalaban sa kanyang puso ang mga damdamin na hindi niya maipaliwanag. Hindi ko maalis sa isip ko ang tanong, ano ba talaga ang nararamdaman ni Lito? Paano niya hinaharap ang pagdating ni Mang Ramon sa aming buhay? Isang gabi, nang matapos ang lahat, habang nag-aayos si Mang Ramon ng mga gamit sa kusina, lumapit si Lito sa akin ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pagkalito. Inay, mahina niyang wika, hindi ko maintindihan ang sarili ko ngayon. Parang may lumalaban sa loob ko, isang bahagi na gusto kang protektahan, at isang bahagi na natatakot na mawalan sa iyo. Napahinto ako sandali, hinawakan ang kanyang mga kamay at tiningnan siya sa mata. Lito, mahal kita. At kahit anong mangyari, nandito ako para sa iyo. Hindi natin kailangang madaliin ang mga bagay. Kailangan lang nating harapin ito ng magkasama. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, alam kong may mga lihim pa siyang itinatago, mga damdaming hindi pa niya mailabas. Ang pagdating ni Mang Ramon ay hindi lamang naging tulong, kundi isang pagsubok din sa aming relasyon, isang hamon na kailangang pagdaanan, upang mas lalo naming maunawaan ang aming mga sarili at ang isa't isa. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa kusina, naisip ko kung paano nga ba namin haharapin ang bagong yugto ng aming buhay. Ang pagdating ni Mang Ramon ay nagdala ng liwanag, ngunit kasabay nito ay nagdala rin ng dilim, mga tanong na kailangang sagutin, mga damdaming kailangang harapin, at isang bukas na hinaharap na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang aming kwento ay hindi matatapos dito. May mga lihim pa kaming kailangang tuklasin, mga emosyon na kailangang paghilumin, at mga landas na kailangang tahakin ng magkasama, kahit na puno ito ng pangamba at pagdududa. Ngunit kahit ano paman, handa akong harapin ang lahat para sa pagmamahal ng aking anak at para sa kinabukasan na inaasam namin. Hindi ko malilimutan ang gabi na iyon, isang gabi na parang apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ng aming tahanan sa Lipa. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, ina ni Lito, at sa gabing iyon, naramdaman kong ang lahat ay umabot na sa sukdulan ng tensyon at damdamin. Habang nakaupo kami sa sala, ang pagitan namin ni Lito ay puno ng hindi nasabi at hindi na ipaliwanag. Ang bawat titig, bawat galaw, ay tila may dalang bigat na hindi kayang dalhin ng kahit sino kundi kami lamang. Ang init ng hangin ay parang sumasalamin sa init ng damdamin namin,
isang apoy na hindi namin alam kung paano patayin o pahintulutan pang magliyab. Nang magkadikit ang aming mga kamay, naramdaman ko ang isang kuryente na dumaloy sa aking katawan, isang matinding damdamin na naghalo-halo ng pagkalito, takot at pagnanasa. Ang puso ko ay kumakatok ng mabilis, at kahit pilit kong pinaglalaban ang aking isipan, hindi ko mapigilan ang mga emosyon na sumabog sa loob ko. Si Lito ay tumingin sa akin nang may kakaibang lalim sa kanyang mga mata, isang lalim na puno ng pag-aalinlangan, ngunit sabay din ng pagnanais na maintindihan at maunawaan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa akin, at sa isang sandali, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ngunit sa kabila ng matinding damdaming iyon, naroon pa rin ang takot, isang takot na baka masira ang lahat ng aming pinagsamahan, ang aming relasyon bilang ina at anak. Alam kong ito ay isang hangganan na hindi dapat tawirin, ngunit ang init ng aming mga puso ay tila nag-aanyaya sa amin na ilagay sa panganib ang lahat. Ang mga salitang hindi nasabi ay bumalot sa aming paligid, nag-iiwan ng isang malalim na katahimikan na puno ng mga tanong at pangamba. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan, at sa bawat sandali, naramdaman ko ang pag-igting na parang isang bagyong paparating, handang sumira sa lahat ng aming kinabukasan. Sa gabing iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi lang basta isang simpleng pagsubok sa pagmamahal ng mag-ina. Ito ay isang labanan sa loob ng aming mga puso, isang labanan sa pagitan ng tama at mali, ng pag-ibig at pagkalito, ng pangarap at realidad. At sa kabila ng lahat, hindi kami naghiwalay. Nakatayo kami roon, magkatabi, hawak kamay, habang ang mundo sa paligid namin ay tila naglalaho. Isang sandali ng katotohanan at pagtatapat, na nag-iwan sa amin ang tanong, saan ba talaga tayo patungo? At paano namin haharapin ang apoy na unti-unting sumisiklab sa aming mga kaluluwa? Hindi ko inakala na darating ang sandaling iyon, isang sandali na puno ng hindi maipaliwanag na emosyon at tensyon na halos wasakin ang lahat ng dati naming pinagsaluhan. Ako si Marikit, 44 na taong gulang, ina ni Lito, at sa gabing iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga damdaming matagal nang itinago sa aming puso. Habang nakaupo kami sa tabi ng isa't isa sa aming sala, ang katahimikan ay nagmistulang sigaw ng mga damdamin na hindi namin kayang ipahayag. Ang mga mata ni Lito ay nakatingin sa akin ng maihalong takot, pag-asa at pagkalito. Hindi namin alam kung paano aming haharapin ang nagbabagang katotohanan na unti-unting bumabalot sa aming relasyon. Nanay, mahina niyang wika, hindi ko alam kung paano natin mareresolba ang lahat ng ito. Ang mga damdamin ko ay nagugulo at natatakot akong masira ang lahat ng pinagsamahan natin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay ng mahigpit, pilit kinokontrol ang aking paghinga. Lito, mahal kita. Anumang mangyari, hahanapin natin ang tamang daan. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ngunit bago ko pa man maipaliwanag ng husto ang aking nararamdaman, may kumatok sa pintuan. Ang tunog ay matatag, may kasamang bigat na nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Si Mang Ramon ang nasa pintuan, ang kapitbahay na dati naming pinagkakatiwalaan, ngunit ngayon ay tila may dalang lihim. Pasensya na sa abala, wika niya ng may pag-aalinlangan. Mayroon akong gustong iparating na mahalaga. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang mga nangyayari sa inyo. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng tanong sa hangin, mga tanong na kailangang sagutin, mga lihim na kailangang ilahad. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Habang tumitig kami ni Lito kay Mang Ramon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakasalalay sa aking mga balikat. Alam kong ang bawat desisyon namin ngayon ay maghuhubog sa aming hinaharap, ngunit hindi ko pa alam kung anong landas ang aming tatahakin. Ang hangin sa aming bahay ay puno ng mga hindi nasasabi, ng mga pangarap na nagugulo, at ng mga damdaming naghihintay na maging malinaw. Sa gitna ng lahat ng ito, nandito kami, ako, si Lito, at si Mang Ramon, nakaharap sa isang misteryo na kailangang tuklasin, isang lihim na magbabago sa aming buhay magpakailanman. At habang ang gabi ay nagdilim, ang tanong ay nananatili, ano nga ba ang susunod na hakbang? At handa ba kaming harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap? Ang sagot ay nasa hinaharap, ngunit isang bagay ang tiyak, ang aming kwento ay hindi pa tapos, at ang susunod na kabanata ay puno ng mga lihim na kailangang tuklasin.